Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At ngayon po ay araw na naman ng Lunes. Start your day right, start your week right. Huwag po natin kalimutan una sa lahat, magtagubilin, manalangin at atin pong ihabilin ang atin pong mga paggawa para tayo ay patnubayan ng Panginoon sa anumang bagay po na ating gagawin. At mula po sa Pilipinas, saan man panig ng daigdig kayo naroroon, kami ay bumabati sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ang Rise and Shine segment po ay inyo napapanood every Monday dito po sa Good Morning Kuya. At ngayong araw po na ito, makakasama natin ang ilan naman sa atin pong mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI Rizal Chapter upang tayo po ay tulong-tulong naman at sama-sama na umabot sa ating mga kapwa-tao at maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na ang kanyang kabutihan ay makarating sa kanila. Naroon po ang ating representative mula po dyan sa Rizal, si Brother Randy Forastero. Brother Randy, good morning sa inyo dyan sa Rizal. Rise and shine! Rise and shine, Kuya! Nandito po tayo ngayon sa Cribs Foundation Incorporated kung saan kasama natin ang mga kapatid sa MCGI Antipolo Rizal Chapter! Back to you, Kuya! Maraming salamat, Brother Randy, at sa inyo pong lahat dyan sa Rizal. Salamat po sa Panginoon at salamat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa mga taga-Rizal para tayo po ay makaabot at makatulong naman sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo in a little while. Samantala, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating Good Morning Kuya segment po natin ang Rise and Shine. Pero this time, alamin muna po natin yung mga mahihilig naman sa seafoods dyan. Ngayong umaga po ay tuturuan tayo na magluto ng ginataang alimasag. Paano ito inihahanda? Narito po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Res and Shine, mga kasambahay. Pangs, Yes. mahilig ka ba sa Philippine delicacy? Oo naman. Pinoy tayo eh. Bakit mo natanong, Uncle? Kasi yan ang lulutuin natin ngayon. Masarap, matamis at maanghang. Wow! All in one. Yes, all in one but not for all. Ano ba yan? Yan ay ang ginataang alimasag. Wow! Ang sarap naman yan, Uncle. Tama. Tiyak na mapaparami naman tayo ng kanin nito. Tara, magluto na ta. Let's cook it right! Ito ang ating mga ingredients. 2 tablespoon oil, 1 piece whole garlic mince, 1 piece large onion, julienne cut, 1 tablespoon grated ginger, 1 kilogram cut into half, 1 teaspoon chili flakes, 1 large coconut milk, 1 tablespoon shrimp paste, 1/2 teaspoon ground black pepper, 150-gram medium diced squash, 1 handful of chopped string beans, 1 tablespoon fish sauce, at 1/4 cup chopped onion leaves. Una ay isote ang minced garlic hanggang sa mag-golden brown. Ilagay ang julienne cut onion at grated ginger. Lutuin lang ito hanggang sa mag-translucent ang onion. Sunod naman ang mga slice na alimasag. Haluin saglit at lagyan lang muna ng 1/4 cup na gata sa katakpan at hayaan itong maluto for 6 to 8 minutes. Idagdag ang chili flakes at haluin. Kapag nagiba na ang kulay ng ating alimasag, saka naman ilagay ang ating natitirang gata. Isunod naman ang shrimp paste, ground black pepper at saka haluin.
Ngayon naman ay ilagay ang medium diced squash. Takpan at lutuin ito hanggang sa lumambot ang kalabasa. Ilagay ang chopped string beans at timplahan ng patis or fish sauce to adjust the taste. Kapag sakto na ang timpla, ay simmer lang ito for 3 to 5 minutes. Lagyan ng chopped onion leaves bago i-serve. Ayan, luto na yung ating ginataang alimasag. Para sa mga kasambahay natin na may high blood pressure or cardiovascular disease, hinay-hinay lang po sa pagkain ng alimasag. For special occasion lang, for example, Birthday. Patiin natin si Kuya ng HSA. HSA? HSA yung happy. Alam na ni Kuya yun. HSA, Kuya. Tara, kain tayo. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Nako, ito ang isa sa mga problema. Palagay ko maglalabasan yung mga kabataan na nagkukulong sa kani-kanilang mga tahanan, sa kani-kanilang mga kwarto. At makikita ninyong lumalabas na ng kanilang bahay dahil meron pong sinasabi na mawawalan daw ng internet sa buong mundo. Ngayon pa naman, sabi nga nila gusto mo mapatahimik sa bahay yung mga anak mo, huwag mong aalisan ng wifi. Huwag mong aalisan ng internet. Sa bagay, hindi lang naman mga bata, pati mga matatanda. Talagang lahat ngayon, kailangan ng internet sa trabaho, kailangan yung mga online na mga jobs nila, even yung mga work from home. Pero ano nga ba itong sinasabi po na mawawalan ng internet sa buong mundo dahil sa solar storm? Totoo ba ito? At ano ba ito pong solar storm? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Taong 1859 lumiwanag ang langit dahil sa Northern Lights, isang kamangha-manghang phenomenon kung saan mamamasdan mo ang greenish light na nakapinta sa langit. Sa likod ng nakakamanghang tanawin na ito, tila di ka panipaniwala na resulta ito ng isang solar event na tinatawag na solar storm. Ang solar storm ay dulot ng magnetic field activity ng araw. Tulad ng Earth, ang araw ay may magnetic field na nagmumula sa large convected movement sa plasma ng araw. Dahil sa movement na ito, nagkakaroon ng sunspots na kapag sumabog ay maaaring mag-release ng energy sa outer space na kung tawagin ay coronal mass ejections or CMEs. Ang mga CME ay maaaring umabot sa ating planeta sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit, hindi lang sa Earth napupunta ang mga CMEs, kundi pati sa ibang mga planeta at heavenly bodies, depende sa lokasyon ng sunspot. Kapag umabot sa Earth ang CME, tatama ito sa magnetosphere na nagsisilbing proteksyon ng ating planeta sa malakas na impact nito. Kahit mayroon tayong magnetosphere, napupunta pa rin sa ating atmosphere mga electrons and protons na dala ng CME. Ang resulta, aurora borealis or northern lights na madalas nakikita sa mga lugar na malapit sa magnetic poles. Depende sa laki ng CME, maaaring makita ang northern lights kahit sa Caribbean region tulad ng nangyaring Carrington event noong taong 1859. Maliban sa kamangha-manghang northern lights, ang electrical activity na dulot ng CME ay maaaring makasira sa linya ng kuryente, komunikasyon at maging sa mga satellites. Katunayan, noong 1989, nagkaroon ng 12-hour blackout sa Quebec, Canada sa lihi ng geomagnetic storm. Dahil dito, nakita kung gaano kalawak ang nadudulot na epekto ng solar storms. Mula noon, sinusuring mabuti ang weather patterns ng ating araw. Napag-aralan na ang solar magnetic activity ay sumusunod sa 11-year pattern kung kaya't mayroong panahon para lubos na mapaghandaan ng susunod na mga solar storms.
Dahil sa paglago ng kaalaman, nagkaroon na ng mga preventive measures upang maiwasan ang mga problemang naranasan sa mga nakaraang solar storms. Gayun din, nagkaroon na rin tayo ng mga forecasting system sa ating araw. Maaari na nating ma-predict ang mga pagkakaroon ng mga sunstorms, malaki o maliit man. Natutukoy na rin natin ang hugis at projection ng pagsabog ng sunspot. Nakikita sa sunstorms ang pagkakaroon ng kaayusan sa malawak na sanlibutan. Napapatunayan rin dito ang katangi-tanging features ng Earth kung kaya ito ang planetang nakakasupport ng buhay. Tunay ngang wonderful ang mga nilikha ng isang wonderful na manlilikha. Pag-usapan naman po natin this time ang tungkol sa kawang gawa. Ano ba ang kawang gawa at saan ba nagugat ang salitang ito at ano ang kahulugan nito? Alamin natin sa atin pong Now You Know. Gawa. Ano ba ang ibig sabihin nito at saan nagsimula ang salitang ito? Ang kawang gawa ay dalawang salitang Tagalog na pinag-isa. Awa at gawa o kaawang gawa na kapag pinagsama ay kawang gawa. Deed of mercy o charity naman ang pagkakaliwat sa salitang Ingles. Kung papansining mabuti, magkasama ang salitang awa at gawa, kung kaya't hindi maituturing na kawang gawa ang awa na walang gawa. Ayon sa ating pambansang diksyonaryo, ang kawang gawa ay nangangahulugan ng pagkakaloob ng tulong sa dukha, may sakit at nangangailangan. Isa pang kahulugan ng kawang gawa ay anumang serbisyo o bagay na ipinagkakaloob sa nangangailangan. Pero alam ba ninyo na hindi lamang ang mga natutulungan ng isang pagkakawang gawa ang nabebenepisyohan nito? Pati ang mismong gumagawa ng pagkakawang gawa ay mayroong nakukuhang mabuting bagay. Ayon sa mga eksperto, bumubuti ang pakiramdam ng isang taong mapagkawang gawa. Mas sumasaya at nakakatulong na malabanan ang pakiramdam ng sakit na depresyon. Napatunayan ding nakakababa ng blood pressure at stress ang pagkakawang gawa. Kaya mabuti na lakipan natin ng gawa kung tayo ay makaramdam ng awa, para maituring ito na kawang gawa. Now you know! Yan na po. Nalaman na natin ha. Ang kawang gawa ay awa, may kalakip na gawa. Kaya nga, kawang gawa. Pero paano ba natin ito mai-apply sa buhay natin? Ano po? Narito ang ilang mga tips para tayo ay makapagkaawang gawa o makapagkawang gawa sa ating mga kapwa. Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Paano mo na ipapakita sa tao ang iyong awa? Ito ba ay lamang sinasabi na naawa ako? O ito ba ay ginagawa mo rin? Marami sa ating kababayan ang nangangailangan ng tulong. Hindi lamang sa pinansyal, pangkabuhayan, medisina, kundi pati na rin sa maliit na paraan, kagaya ng pag-akay natin sa kanila kapag sila ay matanda na o sila ay may kapansanan. Madaling sabihin na naaawa tayo, pero kung hindi natin ito isinasagawa, ano ang naitulong natin at naaawalan tayo sa salita? Kaya ito ang ilang mga tips upang mai-apply o maisabuhay ang awa na nararamdaman natin. Magdala ng pera o mga barya kapag ikaw ay lumalabas upang kapag ikaw ay may madatnang nanghihingi ay mayroon kang maibibigay. Maaari ding magdala ng kahit kaunting pagkain o biskwit para naman sa mga nanghihingi ng pagkain. Maging handa parati sa pagtulong kapag may nakikitang nahihirapan, kagaya ng pagdadala ng mabibigat na gamit, nahihirapan sa paglakad o nahihirapan sa pag-akyat.
mag-donate ng mga gamit kagaya ng mga damit, sapatos o iba pang maaaring magamit ng iba. Pwede ka ring mag-volunteer sa mga charity organizations na tumutulong sa mga mahihirap. May mga pangyayaring hindi natin naiintindihan ang kalagayan ng iba. Pero kung tayo ay may awa at tutulong sa kanila, maliit man natin masasabi, pero para sa kanila, ito ay malaking bagay na. Maraming paraan para ito ay gawin. Maging bukas lang ang ating puso para tumulong sa mga taong nangangailangan. You can do it! This time, balikan na po natin ang ilan sa ating mga kapatid sa dako ng Rizal at atin pong alamin sino naman sa ating mga kababayan ang atin pong sama-sama nga abutin. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan po natin ang ating representative mula po sa lugar na yan. Nandun naman si Sister Jenica Cruz. Sister Jenica, good morning once again sa inyo dyan sa Rizal. Rise and shine. Rise and shine, Kuya. Nandito nga po tayo ngayon sa Antipolo City kung saan ang ating beneficiary ay ang Cribs Foundation ng MCGI Cares natin. At Kuya, mabigyan lang po namin kayo ng konting background dito sa ating recipient. Na ito nga pong Cribs Foundation ay nagsimula nga po sila dito sa Antipolo noong 2018. Ayan. At awat tulong po ng Diyos, meron po silang 47 na mga bata na kinakalinga dito. At syempre Kuya, dahil nga po tayo ay Rise and Shine, ay ipagkakaloob nga po natin ngayong araw ang TV na nirequest po nga ng Cribs Foundation para sa mga batang kinakalinga nga po natin dito. At ngayon Kuya, hindi lamang po yan, itong araw na ito ay makakasama din po natin si Ma'am Liza Gonzales, ang ating volunteer at resource program ng Cribs Foundation. Okay po. Ma'am Liza, kamusta na po ba tayo dito po sa Cribs Foundation po? Ito, okay na. Bumabalik na tayo sa normal. So, yung mga bata, nakakapag-interact na rin sa mga volunteers. So, maraming salamat talaga dahil na-stop na ulit yung pandemic. Na-stop na yung pandemic. Yun po. Ma'am, dito po sa ipinagkaloob po ng MCGI sa awat tulong po ng Panginoon na tayo po ipinagkalooban ng mabuting pagkakataon na makagawa ng mabuti sa lahat, ay baka mayroon po kayong mensahe para nga po dito sa ating pinagkaloob ng MCGI. Well, actually, ang bilis nyo magbigay ng biyaya. Maraming salamat sa MCGI kasi ito yung kailangan ng school nila. So, makikita nyo na luma na yung ginagamit namin. So, ang mga bata dito na rin sila nagsuschool. So, ang estudyante natin ngayon ay 37. So, talagang malaking tulong po ito. Yan. Kailan po ba, Ma'am, nagpasimula ang ating Cribs Foundation? Ang Cribs ay 1974 nag-start. Pero, nabigyan tayo ng license ng DSWD 1984. Then, mag-50 years na actually ang Cribs next year. So, hindi kami tatagal kung walang mga taong katulad ninyo. So, maraming salamat dahil sa inyo kami nabubuhay. Yun. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na syempre yun naman po ang alikain natin na makagawa ng mabuti sa lahat. At baka mayroon po kayong mensahe kay Kuya Daniel po, ma'am. Ito rin po yung opportunity natin. Yes, kay Kuya Daniel. Hindi niya kami nakakalimutan. Maraming salamat. So lumipat na kami ng Antipolo from Marikina. Ayun, nakatanggap kami ulit ng biyaya from Kuya Daniel dito sa Antipolo. Maraming salamat po. Ayan, salamat po sa Diyos, Ma'am Liza. At syempre, Kuya, bago po kami magpaalam, ay nais po ng mga kapatid natin sa Antipolo Rizal chapter na bumati sa inyo. Okay po? At babati lamang po tayo kasama ang ating mga kapatid sa MCGI Antipolo ng MCGI Cares, MCGI Shines, to God be the glory. Pag-ibig! Back to you, Kuya! Maraming salamat, Sister Jenica Cruz, at sa inyo pong lahat. Once again, mga kapatid, ang members ng Church of God International dyan sa Rizal Chapter,
Salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At sa atin po mga kababayan dyan sa Rizal, anuman po ang maaari pa namin higit na maipagsilbi sa inyo. Sa tulong at awa po ng Panginoon, inuulit namin, ang MCGI po ay nakabukas ng walang pagtatangi. Anuman po ang inyong relihiyon, anuman po ang inyong political affiliation, wika, lahi o kulay. Tayo po naman sa tulong at awa ng Panginoon, kung mayroong munting magagawa, inyo pong pagdamutan. Tayo maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating po sa inyo. Tungayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento po ng pagsisikap ng isa nating kababayan na nagsimula na mangalakal ng basura. At ngayon, meron ng sariling trading company. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Diosdado Cinco, 45 years old, nakatira sa Carmona, Cavite. Bali, hindi po ako nakapagtapos napasama ako sa mga scrapper, yung nag-scrap din Painante. Tapos doon, pagkatapos noon, nangalahig naman po yung sa pangangalakal sa dam site. Sobrang hirap po kasi pag nasa squatter area ka, talagang mahirap na lugar yun. Yun po, pagkatapos kong mga lakal, tapos namasukan naman po ako ng yung sa mga lumber, yung parang scrapper din siya, na gumigiba naman ng mga lumang bahay, mga lumang building na ganon. Tapos doon, parang nakakuha din ako ng idea na magagamit ko rin pala pagdating ng araw sa pagninegosyo. Dati nga akong nangangalakal sa dam site, natutunan ko rin yung mga klase ng plastic. Yung una po, maliit pa po eh. Ako mismo nagtatrabaho, yung naglalabada ng plastic na ganyan. Nabili mo yung labahin na plastic, ang kilo mababa pa noon eh. 3 piso lang ang labahin plastic na gano'n eh. Pag nalinis mo yun, nalabhan mo na siya, ang benta sa tunawan nung araw, mga 25 na per kilo eh. Bumili ako ng 2,000 kilong plastic nalabahin eh. Pag nalinis mo yon, 20 pesos per kilo, linis na yon, mga 34,000 din gano'n. Ganun lang, unti-unti. Diyan po talaga ako nagsimula, nakapagpagawa ako ng bahay dyan. Marami na akong hinahakutan eh. Halos yung 2 truck ko nakakahakot ng tig-2 balik araw-araw eh. Sumasabay na ako sa mga malalaking scrapper eh. Kaya lang nakapokus ako dyan. Kaya lang nung nag-pandemic, bagsak lahat eh. 75 days, wala akong dideliveran, tapos may tao ako. Tapos may kalakal ka nga, hindi ka makakabenta, walang bumibili. Yung savings ko na konti, naubos din sa tao eh. Doon ko na-experience na yung pala, yung pag maliit kang negosyante na gano'n, tapos may tao ka, ang hirap. Naubos lang pero awa ng Diyos, nakapagpatuloy pa rin. Tapos kaya ako nag-isip ng pangalawang negosyo, ito paleta. Para sabi ko, mahirap pag isa lang eh. Ito, kahit nung pandemic, nakakabenta ako. Nawa nga ng Diyos mga ilang taon lang nabalik yung yung nakabili ako ng sasakyan, ng truck, saka panghakot. Tuloy-tuloy po, pagkagising ko, ako na mismo nagtatrabaho pa rin ng tumutulong. Dito nagpuputol ako, tapos kino-quality ko na yung gagamiting materyales. Na ito, pagka mga ganyang itsura na mga pangit na ilagay nyo na sa panggatong niya, huwag nyo na ikabit kasi para hindi tayo masira sa mga customer. Medyo okay na po kasi halos lumalakas na rin po yung paleta ko. Kagaya ngayon, yung paleta ko, 1,000 na rin ang order nito eh. Halos 4,000 na rin ang order niyan eh. 3,000 to 4,000 pieces ang PO niyan eh. Sa isang buwan eh. Tapos yung plastic ko minsan malakas din po, nagsasabay na. Kahit maraming tao, nakakapagpasahod din, saka nakakabayad. May sumusobra pang konti.
na po ako is 8 years na po ako dito nagtatrabaho sa kanya. Wala naman pong problema sa trabaho po. Sobrang bayad kasi po siya. Kailangan ko pong pera ay nakakakuha ko sa kanya kahit magkano. Wala ka pong dito, wala ka pong masabi na maganda po talaga sa pakikasama sa amin. Okay naman po. Masipag sa lahat ng bagay. Tsaka wala naman po masabi. Marami na po. Marami po natulong. Tulad nung pag niya sa bahay namin, siya po yung nag-ayos para may matulungan kami. Wala naman po masasabi kasi man siya mabait. Siya masipag, tapos pagka kung ano meron, siya mapagbigay, ganyan. Lalo na pagdating sa sa financial, madaling lapitan. Bigay siya kaagad. Dati pakalat-kalat na lang sa dam site Parang lulong ako dati. Hindi ko alam kung paano nga ako nakarating sa ganitong pagninegosyo na hindi naman nakatapos Ayun po, kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon at tinuruan po ako sa ganitong pagninegosyo kahit hindi nakatapos. Halos lahat po ng gastusin sa pati renta namin na babayaran po lahat. Sa anak na papag-aral naman po, may college na po ako, yung panganay ko Kung may papayo ko lang po sa mga nagsisimula para sa negosyo, hanapin talaga nila yung kung saan ang linya nila, i-improve mo siya, aralin mo rin. Kakapain mo alamin mo yung bilihan sa bentahan, aralin mo muna. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, isang issue na naman po ang muli nating itinanong sa ating mga kababayan. Kung mayroon kang kahinaan o limitasyon sa buhay na maaari mong alisin, ano yun para sa'yo at bakit? Pakinggan po natin ang kanilang mga sagot at ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Kung meron man akong kahinaan na gusto kong tanggalin sa sarili ko, yun ay ang pagiging overcommitted, lalo na sa mga extracurricular activities. Masama kasi yung sobra. Halimbawa, nagiging overcommitted ka sa isang bagay. Siyempre, nawawalan ka ng oras, lalo na sa pamilya, at siyempre, para na rin lalo sa sarili mo. Kailangan na magkaroon tayo ng reality check kung ano yung kaya nating gawin sa hindi. So, wag tayong mag-overpromise sa mga bagay na humihingi sa atin ng pabor o request. So, kailangan alam natin kung hanggang saan lang tayo. Hindi po ako marunong humindi agad sa mga humingi ng favor, then kahit labag na sa loob ko is parang sige lang ako na sige. Ayun, siguro gusto ko yung tanggalin sa sarili ko dahil parang gusto ko lang ma-please yung tao na yun, pero sa sarili ko ayaw ko talaga. Like, nawawalan ka na po ng oras sa sarili mo and di mo na nagagawa yung mga dapat mo talagang gawin dahil ayun nga, mas na inuuna mo pa or pinapriority mo pa yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Siguro mabilis ako mapanghinaan ng loob. Kapag kunyari may mga taong hindi naniniwala sa akin, sa capabilities na meron ako, or kaya alam kong
kaya kong gawin yung mga dapat kong gawin. Pero parang akala ko may sinasabi sila sa akin kahit hindi ko naman sila naririnig. Sa pagmamotivate sa sarili, para sa sarili mo yan eh. Kailangan mong i-motivate yung sarili mo para your life will go on. You will improve. Hindi sa present and also for the future. Ayan. Hindi kasi ako morning person eh. So, mostly tanghali na ako nagigising. So, late na siya para sa isang tao dahil marami nang nangyari o marami na akong namimiss lagi na opportunity. Kahinaan siya na dapat kong alisin dahil sa, ayun nga, marami na dapat akong nagawa nung mga oras na yon. So, halimbawa, gigising ako ng alas 6, so marami na akong pwedeng ma-produce o magawa sa buong maghapon na hindi ko na gagawa dahil sa late na ako nagigising. Hindi ko naiiwasang gumamit or babad sa gadgets po, sa paggamit ng gadgets. Like, umaabot po ako ng 2 to 3 a.m. kapapanood po kababrowse lang po sa cellphone. Kasi for me, ang daming di ba time is gold? Parang sa 3 hours or sa 4 hours na pagsa-cellphone ko, siguro po marami na po ako nagawang bagay nun eh. Isa po sa mga kahinaan na meron ako is, isa po akong introvert. Minsan po hindi po ako magaling makipag-communicate sa tao. And pag sa school naman po, pag nagpaparecite po yung teacher, parang umaatras na lang po ako. Or ako po yung last one na magre-raise ng kamay pag may questions po yung teacher. Ang gusto ko pong baguhin sa sarili ko is, kung pwede, and kung pwede lang po, bumalik po ako sa dati kong personality before mabuli po ako. I need more confidence kasi as an introvert talaga, parang medyo hirap akong to talk to other people. As a person in sales, siguro yun yung parang medyo kailangan ko pa i-process yung mga sasabihin ko. Pero right now, in my work, siguro yun yung parang nabibuild up na yung confidence ko with the help of my team leaders, ganyan, and my co-workers. Limitation and weakness. Walang tao sa mundo ang hindi nasasakop nito. Bawat tao ay may maituturing na kahinaan. Kahit ang pinakamalakas na tao na nabuhay sa Biblia, na si Samson, ay mayroong kahinaan. Pero ano ba ang katwirang itinuturo ng Biblia kung bakit mayroon tayong mga kahinaan na mga tao? Maaaring may kahinaan ka, may kahinaan ako. Alam mo, sabi ng Diyos doon, basahin natin ang 2 Korinto 12:7 hanggang 10. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ayan, ang liwa-liwanag niyan, ano? Si Pablo, lingkod ng Diyos, pero meron siyang kahinaan, at dahil doon sa kahinaan na yon, nagkaroon siya ng kapintasan sa laman, tinik sa laman. Nakagawa siya ng isang kasalanang sa laman. Meron siyang kapintasan na nararaman ng mga kapatid. Meron siyang pagkakasala, meron siyang kapintasan. Kaya siya nanalangin sa Diyos, Panginoon, alisin mo naman ito. Alam mo, sabi ng Diyos sa kanya, Pablo, ang biyaya ko sapat na sa iyo. At ang aking kapangyarihan nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya, yung kahinaan mo, dun mahahayag ang aking dakilang kapangyarihan.
na kahit na ikaw may kapintasan pa o ikaw mayroong pantinik sa laman, sa'yo mahahayag ang aking kapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya nung maintindihan ni Pablo yon, dati sabi niya, alisin mo sa akin ito. Nung maintindihan niya, natuwa siya. Ba yung palang kahinaan ko na yun payag pala Diyos. Nangyari sa akin yon. Bakit? Sapagkat kung saan ako mahina, doon naman ako palalakasin ng Diyos. Yung hindi inaasahan ng tao na manggagaling kay Pablo, makikita ng tao sa kanya sapagkat ginakasangkapan nga siya ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kaya ako'y bagkus na lalong magagalak sa aking kahinaan, sapagkat kung asa ng kahinaan, doon naman dumoroon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ako'y nagagalak sa aking kahinaan, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Bakit? Kung asan yung kahinaan niya, yung kung saan siya ibabagsak ng tao, kung meron man siyang kapintasan na maaaring punahin at pintasan ng tao, doon naman dumadating ang tulong ng Diyos para patunayan ng Diyos na ang may kahinaang ito ang aking kasangkapan sa inyo. Yon ang ibig sabihin nun. Ang masasabi natin, pinuno tayo ng Diyos ng proteksyon. Pinaligiran tayo sa lahat ng direksyon. Walang paraan para tayo mapahamak. Kung may mapahamak man, dahil sa sila'y nagbibigay daan sa dyablo. Pero, kung halimbawa, sa kabila ng lahat ng proteksyong ito, meron pa tayong nagagawang mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos at ng tao. Dahil sa ating kahinaan, huwag din tayong manghina ang loob. Dahil kung minsan ang ating kahinaan ay ipinahintulot ng Diyos para tayo huwag magpalalo ng labis. Para huwag tayong masyadong maging tiwala sa ating sarili. Sapagkat pag nakakaranas tayo ng kahinaan, nalalaman natin talagang kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, wala tayong magagawa. Doon lang natin nare-realize, doon lang natin napapagdini-dili na hindi natin kaya malibang tulungan tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo mabibigo. May kahinaan man tayo, may ipinipintas man sa atin ng tao, tiwala pa rin tayo na ang Diyos ang magdudugtong ng kalakasan sa ating mga kahinaan. Manatili nawa tayo sa pagtatapat, mga kapatid. At sa patuloy pa rin po nating layuning maipalaganap ang pag-ibig at paggawa ng mabuti sa lahat. Makahikayat ng ating mga kapwa-taong huwag nating palalampasin ang pagkakataon na makagawa ng kabutihan. Kagaya ng sinasabi sa 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po tayo ay nagsagawa ng isang social experiment para po maiparamdam din sa ating mga kapwa-tao ang pakiramdam na hindi basta't kayang i-describe ng mga salita kapag tayo po ay nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Panoorin po ninyo ang ating social experiment.
Pakitulong po makainom, Brad. Pwede po makitulong mainom. Mayroon din akong tatay, baka sakaling wala ako tapos nahihirapan din siya. Kaya para magawa din sa iba, sa tatay ko. Iwan ko pa, bakit ako pumunta sa kanya, tumulong ako, pero naawa talaga ako eh. Natatakot din ako sa Panginoon, baka sakaling, baka bukas sa susunod, mawawala ako kaya. May tinapay ako dito, pwede po isubo lang po. Nahirapan talaga ako. Hindi na natin alam ang ating buhay kung kailan tayo mawala dito sa mundo. Hanggat may buhay ako, pag mayroong kailangan, tutulong talaga ako eh. Dahil sa Diyos. Dili man tanan nga matabangan, pero dapat nga atong kung unsay makita nato dapat i-share pud nato sa uban kung mas importante nga tabangan nato sila, labi na og kanang lisod na kaayo. Mas importante na tumulong tayo kay if sa atin yun nangyari, basin pud kanang dili pud ta matabangan dito sa uban mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng malalusog na katawan at para tumulong sa kapwa. Pwede may subo, Brad. Pwede may subo. Tagak man tubig. Wala may mutabang, wala yung nakakuan, kabantay. Magbalik na ako, pagpadog tubig, ito akong ikuan dayo. Kung mutabang, dili mamili kay tao ra mangyapon parehas. Yeah. Ang inahanlan magtabang. Tabangan. Tulbara kayo. Tubig. Ito. Dapat kung makita ngayon nga mga tao, dapat tabangan po nila. Tabangan na to ba, kay tao rapod biya, tabiya. So kailangan yun nato kuan daw, bitang magtinabangay. Sa ba yung mapiling bitaw ng sa saan pa nga dilipat sila? Kuan, ganang tawagan eh. Maluoy ko niya. Kay imbis tabangan, katawaan na noon. Oo, lisod ko. Ako na lang ulit tayo. Pagtulong ko sa kanya, na-feel ko, I was so happy and kanang gumaan yung loob ko. Kapag may nakita po tayong mga nangangailangan ng tulong, hindi po necessary na need pa nila mag-ask ng help. So we should kanang act jud. Oo.
kung kaya mong tulungan ang isang tao, dapat ibuhos mo ang iyong tulong. Malaking malaking regalo na yun sa akin na makita ko silang nakangiti or satisfied sila sa tulong na naibigay ko. Ganun po. If nakikita ng iba na tumutulong ka, nag-exert ka ng effort, so gagayahin nila. Lalo't yung mga bata pa, nag-imitate sila sa mga ginagawa or nakikita nila. As time goes, syempre, if may makita din silang nangangailangan ng tulong, tutulungan din nila yung ibang nangangailangan. Huwag po kayong aalis at magpapatuloy pa rin po ang Good Morning Kuya in a little while. Samantala kami po ay muling nag-aanyaya naman para po sa opening na mass indoctrination. Ito po ay isasagawa ng members ng Church of God International o MCGI. Mamaya na po, alas 7 po ng gabi, ngayong araw po na ito ng December 4. Loloobin ng Diyos, mamaya pong gabi, magkita-kita po tayo para sa pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Rise and Shine segment naman po dito sa Good Morning Kuya, inyong mapapanood every Monday, 6 in the morning. At ang ating po serbisyong bayanihan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga public services, Monday to Friday, 4 in the afternoon. Yan po ay sumasahing papawid dito naman po sa UNTV at sa iba't iba pa po nating mga live stream sa ating mga social media platforms. Ang MCGI Clinic, every Friday po, starting this Friday na, December 8, 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Registration time po natin 5 in the morning to 9 a.m. Yan po ang ating medical mission every Friday dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Regardless, anuman po ang inyong political affiliation, wika, lahi, kulay o relihiyon, yan po ay bukas para po sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kasabay po niyan ay ang atin ding mga ipinamimigay po ng mga wheelchair, nebulizer, yung pong ating mga tungkod at mga walker na ipinapamigay. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin sa tulong at awa po ng Panginoon. Kailangan lang makuha natin yung mga tama at sapat na impormasyon para po naman kami ay makatugon sa inyo pong mga pangangailangan tungkol sa wheelchair, nebulizer, tungkod at mga walker. At hindi po kayo kailangang magsadya pa sa amin kung atin po ma-verify yung pong mga pangangailangan ninyo. At ito po ay para sa mga talagang walang anuman, walang kakayahan, ay kami na po mismo ang magdadala right at your doorsteps ng inyo pong wheelchair, ng nebulizer, ng tungkod at ng walker kung ito po ang kinakailangan. Meron po naman tayo sa tulong at awa ng Panginoon na bahagi ng atin pong public service na ginagawa. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI. Bueno, maraming salamat po sa inyong naging pagantabay ngayong araw na ito. Huwag po kayong aalis dahil hindi pa po tayo tapos. Ang Good Morning Kuya program ay magpapatuloy po in a little while. Samantala, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mabuting pagkakataong kagaya nito at mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, narito po ang isang awiting nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at lingap sa ating mga magkakapatid. Sa rendition po ng awiting Ama, Salamat. Narito po si Sister Mariel Latosa para sa ating On a Good Note. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa MCGI, sa anumang panig ng daigdig kayo naroroon, keep on shining and keep on caring. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong lahat. Rise and shine. To God be the glory.